Okay po. Pakipark na lang po dito sa tabi. Dito na lang. Hello po. Hello. Sobrang traffic po. Grabe. Kasi ano pala, ngayon po ay poultry farm naman ang ating feature at sila po ay nasa egg layer at ito po ay ang Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. So dahil po sa mga sunod-sunod na mga sakit, mga peste sa mga hayop ay nagkaroon na ng bagong standard, no? Though dati pa ay yung mga malalaking farms ay ginagawa na yung biosecurity, this time sobrang mas mahigpit dahil sa mga matitinding mga sakit sa mga hayop. Kagaya nito. Okay? So talagang dati ano lang yung gulong, umaapak lang dun sa foot bath or tar bath. Ngayon ay talagang pinapaliguan ng todo. Halika, pasok po tayo. So, entrance pa lang, kailangan mo mag-foot bath na talaga. And then, pagdating mo dito, nakasalubong na ang pangpalit. Hello, ma'am. Doc ka ho ba? Farm manager. Pero doktor ka rin. Alright. Ayan, si ma'am, ano pong name nila? Isa. Ma'am Isa. Ayan, siya ang mag-a-assist sa atin sa the whole process ng shooting. Yes. Okay. Nandito na po yung mga uniform. Ayan. So, maliligo tayo. Maliligo tayo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo maingay. Nakabayogas po kami ngayon eh. Hello. Matagal na po tong farm. Hello? Bali na po ito 3 years. 3 years ago. 3 years. 3 years na po siya nag-ooperate as Evergreen. Nasa Pangasinan daw kayo kahapon? Yes po. May kino-construct na doon na Sa Umingan? Umingan. Medyo malaki-laki po yun na swine. Mas malaki kaysa sa Florida Blanca. Opo, yun, nasa 2.5. While yung sa Florida po, 800 lang po yun. 800 sa level. Dito, sa Umingan? 2.5. 2,500 sa level naman siya. Kain po tayo. Ba't hindi sumama si Sir Charlie? Ay, masyado po siyang busy. Pili ko ngayon, nasa ano po siya ngayon. Baka May nasa ka-meeting. Taiwan na siya. Feeling ko marami po ka-meeting si boss, lalo Chinese New Year. Oo. Kaya nga po ako, nagtanong ako sa kanya kung tuloy po ba kayo ngayon kasi holiday. Wala po ba ako silang holiday? Wala kaming holiday. Saan yung binibenta? Dali may kami, may marketing area po kami dyan sa highway. Saan po? Sa may highway. Oh. May marketing area kami doon. Hindi po kami dito nagbebenta sa farm. Doon po sa highway talaga. Para sa biosecurity. Doon yung mga wholesalers. Bali, yung pinaka market namin, Bataan, Pampanga, Zambales. Yung tatlong mga ganun. More on Bataan. Ito yung mga nagtitinda sa palengke, no? Yes po. Kaya tinatravel po namin yung yung itlog, transfer sakay dito, transfer papuntang highway pa. Bali si Evergreen, may 5 building. Bali sa ngayon po kasi 4 lang yung nag-ooperate. Yung isa benta lang po ng manok. Binenta yung manok. Bali po kapag matanda na po yung nasa 100 weeks na Bebenta rin. Binebenta na po. Calv Sino po yun. bumibili nun? Mga buyer din po. Mga buyer ng calv.
culled chicken na po ang tawag namin sa kanila. So yung mga buildings po nila dito, automated lahat. So high-tech yung makikita natin dito. Yes po. Di ba, Miss Clarissa? Yes po. Pasok po tayo. So as you can see, may temperature. Tama ba? Oras yun? Oras lang po. Oras Bali, lang. nasa gitna po yung pinaka-temperature. Temperature. niya. Pero Okay. ito po, meron dito, power room. Andito po, malalaman nyo kung ano ang temperature sa loob. Ang ganda. Ang ganda. Ayan. Ayan. Dahil ano po siya, automatic po, tunnel ventilated siya. Makita niyo po dito yung ano niya, yung temperature, ilan ang temperature sa loob, Mm. anong humidity, Mm. kita po siya. So, monitor mo kung okay ba yung flow ng air sa loob. So kung tumataas, ma-adjust siya kagad. Kusa po siya mag-a-adjust. Siya na. Siya Kusa rin na. po, bali, pagka si temperature tumaas ng 29, aandar si cooling pad. Siya ang magpapalamig ng loob. Wow, okay. If ever naman sobrang lamig, Lamig, titigil. si fan naman po ang magbabawas. May fan po May tayo fan sa din. likod. Yes, Palabas din. yes, sila. Yung mga exhaust fan po natin, sila ang magbabawas para hindi ganun kalamig sa loob. Okay. So ito po 'yon. Ito po yung mga anong tawag dito, Cooling ma'am? pad. Cooling pad. Ito yung papasok yung hangin. As you can see, nararamdaman malamig dito. Parang aircon. Yes po. Pero actually, humihigop lang yan, di ba? Yes, bali may tubig po yan na pinapump. Kaya May pala. tubig. Kaya malamig siya. So may humidity. May humidity siyang hinihigop. Papasok. Humihigop. Ayan. So makikita nyo, grabe Ella, pakita mo yung line dito Diretso ka Pakita mo. Ayan Try mo ang pasukin konti. Ayan. Ganyan siya. Ito kakaano lang ito, kakakulik lang po. Bali, ito po yung pinakamatanda naming chicken ngayon. Ilang age ito? Ito nasa 69 weeks na siya. So papuntang kal na rin to? Nagkakal kami 100 weeks. Matagal pa. Matagal pa po. May ilang buwan pa po siya. Kataasan pa ng production. Hindi mabaho, no? Hindi po. Bali, everyday kasi kami nag-manure collection. Kaya hindi siya mabaho. Mamaya po, papakita namin kung paano namin pinapaandar. Imagine nyo, ka-harvest lang ng itlog. Pero tignan mo, ang dami na naman, Hanggang doon sa baba, ang dami. Bali sa po namin, sa program namin, yung lightning. Yan, lightning. Pagka matandang ganyan, naka 16 weeks. Ito na yung pinakamaganda, pinaka-high-tech, pinaka-organized na egg layer farm na napasok natin para sa agribusiness. Makita niyo po, medyo malalam. Maganda yung shell niya. Ganda. Maano pa siya, matitigas pa kahit 69 weeks na siya. 69 weeks, pero sabi ni Ma'am Clarissa ay maganda yung Malinis. maganda yung shell, Malinis siya. malinis, makapal. Yes, makapal. Yan. Kahit na ilang weeks na siya? 69 weeks. 69. But yung iba ba, pag na umabot ng 69 weeks, medyo weak na yung egg? Pagka talaga tumatanda yung chicken, may tendency talaga na numinipis yung shell. Yung shell. Yes. So, depende din sa binibigay na nutrient. Kaya, pwedeng siyang agapan. Habang tumatanda, pwede siyang agapan. Bigyan mo siya ng supplement, ng feed, yung maglagay sa feed, yung Paano nyo inaano yun? Paano nyo
So by eye, tinitingnan nyo siya yung quality and then adjust kayo sa feeding. Sa feeding. Every day, kinakailangan po Every day. monitor. Yes. Baka mamaya, problema lang sa tubig. Na nararamdaman ko yung hangin. Malakas yung hangin. Nung nandun tayo kanina, parang akala mo parang Nandito aircon lang. Yes po. Pero dito may hangin na bumubugang gano'n, no? Ramdam mo? Andito na yung pinaka-air speed. Ano tawag po nila. Tapos ito parang ang lalaki. Yes, iba-iba po ang size nila. Lalo Ang laki pag nitong patanda dalawa. na po. Lumalaki na yung itlog. Super laki nila, oh. Large na po. Large. So mamaya makikita natin yung high-tech na pag-sort nila ng itlog. Then makikita po na pag ang chicken, ayan, magaganda yung palong. Yun yung magaganda, yun yung mga makikita na, maganda nangingitlog yung manok. Pag ganyan po ang kulay ng palong niya. Anong kulay? Pinkish. Pinkish. Na- Okay. Pag pinkish daw yung palong ng chicken, ibig sabihin maganda yung production. Then active sila. Active. At maganda mangitlog. Okay. Ano pa ma'am yung mga binabantayan nating parameters yan? Una, yung yung kung may crack ba, dirty ba. Yung itlog. Yes. Pagka ganyan kasi, makita mo, maganda itlog, it means yung manok okay. Okay. Sa manok, sa itlog muna titingin, ay maganda itlog, marami. Yung sa production, na-meet ba nila yung standard? Pag na-meet yung standard, okay pa yung manok. Okay. So it starts doon sa egg. Kailangan tingnan yung itlog, evaluate yung itlog, kung malinis, maganda, malaki, madami. Ibig sabihin maganda yung performance ng chicken. Pag yun ay hindi na-meet yun, then that's the time titignan mo yung chicken. Yes, titingnan po yung chicken. Kinakailangan ba mag-selective culling na para para umangat din yung percentage ng itlog. Oo. So, kasi to hindi ba to sabay-sabay ang age nito? Bakit kailangan mo may selective culling? Depende po. If bata pa or for example, nasa 80 to 90 weeks pa lang, at may nakita ka na hindi okay, sayang yung cost na pinakain mo sa kanya. Pinapakain mo sa kanya. Yes, call mo na siya. Might as well call na para mabenta na, maging pera pa. Yes. Kesa sa hindi siya nangingitlog. Yes po. Na Sayang nagiging yung cost kinakain ng niya. pakain. Gumagastos ka sa pakain pero hindi siya productive. Okay ma'am, aside from magandang palong, what else? Ano yung mga sign na tinitignan mo doon sa chicken? Una, pag nakita mo na matamlay, Matamlay. either napilay ba siya, mataba ba siya, Sobrang taba, ibig sobrang sabihin. taba. Yung Bawal pangit sa din manok. yun. Yes, pangat po sa manok na sobrang taba. Oh. Okay, like itong itsura ng mga chicken na yan, hindi mataba yan? Hindi po. Hindi rin yan. payat? Yes, hindi rin siya payat. So maganda yung production ng mga building po namin ngayon. Ilan pong chicken sa isang box? Ito po 8. Pero yung ibang building namin, kayang maglaban up to 9. 9 chicken per set. 8 to 9 or 7 to 9? More or less. 8 to 9. Per box. Yes, per box. So gaano kalaki yung population ng ano nyo dito? Isang house? Ang kaya maglaban ng 50,000. 50,000. Wow, 50,000 isang house times 5. Times 5. 250,000 Yes. laying eggs. Ilang eggs yun on a daily basis yun? Yung 250? Ilang percent yung nangingitlog? Depende po. Sa ngayon kasi, nasa kami, nasa 90%. 90%. Di around 200. Since lahat po ng building namin ay well maintained kasi. yes. Tsaka maganda po talaga ang tunnel ventilation. Even sa pits. So, plus factor talaga na naka-tunnel vent. Yes. Kasi naibibigay mo yung Pero yung nutrient po kasi na binibigay, doon nanggagaling po talaga yung quality ng Okay. So, ilan lang ang nagmamanage dito sa isang house? Ilang Dalawa. tao lang? Dalawa lang? Dalawa lang po. Wow. Sobrang efficient, no? Yes po. Okay, ipapakita natin yung start ng feeding. Meron po kasi dito na
Meron po kaming hopper. Mhm. Diyan po, binubuhos yung feeds. May parang cone kami dyan na bumubuhos. Then, every time na magpapa-andar si building, papasok po yung feeds dito. Dito. Yes, dito. Okay, na-notice nyo, layer 1, meaning, anong ibig sabihin ng Miss Clarice? Depende po sa age. Sa age. Sa age. Bali, up to, depende din po. Sa amin kasi up to 70 to 80 weeks, naka-layer 1 kami. Ano po yan, sa crude protein niya. Yeah. Naka-18 siya. 18, yung crude protein. Tapos, after that, anong magiging... Layer 2. Layer 2. Hanggang saan yung layer? Layer 2 naman po, Hanggang- up to matapos na siya. Hanggang 100, matapos na. yes. So, 1 and 2 lang. Ang Meron din po yung bago layer yan. feeds. Oh. Meron kaming pre-lay. Pre? Pre-lay. Pre-lay naman po ang tawag. Bago yung dumalaga. Yes. Bago po siya mag-layer Layer 1, one. nire-ready namin siya. May pakain kaming pre-lay para nire-ready namin yung manok Oo. bago mangitlog. Oo. At syempre, yan, galing kay Atlas Feeds yan. Commercial feeds po kami ni Atlas. Oo, commercial feeds. Commercial farm. Commercial farm. Sala ni Atlas Feeds. Ayan. So maganda, no? Kasi natetest talaga ni Atlas yung feeds niya. Yes kasi po. may farm talaga. Yes po. Na inyo. And then from there, ano yung mga result niyan? May mga data po talaga Oo, na may data, actual. pwedeng i-adjust, pwedeng ano, to make the feeds more efficient. Yan. Okay, so going back po tayo. Then, So ma'am, ang mga chicken mo ay kinukuha nyo rin, binibili nyo rin yung, anong binibili nyo? Dumalaga na. RTL, yes. RTL. Yes, ready to Okay. lay na siya. 16 weeks po siya papasok sa amin. Oo, And then, 16 weeks up to 100 weeks na po siya sa amin nun. sa inyo. Okay. Bali, ganun lang siya. Papasok dito. Oo. Then diretso na, pag binuhos yung feeds doon, Ano lang yung 1 and 2 pa, andarin mo lang yung... papasok na dito yung ano yung Umanda. feeds. Patayin mo muna, baba muna. So again, pumunta yung staff ni ma'am doon sa control room, yung pinakita natin kanina. So doon mag-start yung command papunta dito. So ang feeding nyo ba ay may oras? May oras po siya. Umaandar na? Opo, umaandar Ayan, po siya. umaandar na. Ayan. From the lugar kanina, yung hopper. parang Parang hopper ang tawag doon, yung hopper. parang silong gano'n. Yes po, Hopper. And then, Si Ogre, yung pong parang PVC. oo. Pupunta ka siya kay feed column. Ayun. Ito po ang tawag ng feed Ito column. si feed column to. Dito Yes. siya pupunta. And then, Then, i-distribute niya didistribute na niya Dito. sa bawat sa bawat ano. tier. Yes po. Ito So, na po tier ang tawag namin. Oh, I see. So, ito na yon. Yes, yes. Kung makita nyo, umaandar na. So, ngayon, ang chicken, ang bawat tutukain niya, laging bagong... Yes, laging bago po. Laging bago. Kada pakain, bago po talaga. Kada pakain po, bago po ang... So, paano? Pagdating niya sa dulo, hindi nakain, ano gagawin niyo sa kanya? Hindi, iikot naman po yan. Iikot? Oo, yes, iikot po siya. Ba't may mga hindi tumutuka? Ay, hindi, kapag po may tao talaga, hindi po sila Ayaw tutok. nila. Oo. Naano sila, na... Nadidistract sila. Pero pag basta niyo po kung walang tao, kumakain Ayun, po tingnan mo dun sa dulo, oh. Kumakain yung mga chicken. Andito kasi tayo, kaya ayaw nyo kumain kasi nadidistract. Pero meron pang pangilan nila na hindi nadidistract kumakain talaga. Ang galing, no? Ito pa ganun. Ito pa balik. Ay, paikot po siya. Paikot po yung umiikot. pinaka-chain niya. Yes po. Dali, 4 na chain po yan. Na gumaganon-ganon lang. Gumagano'n po. Umiikot-ikot po siya. Para naanin po kayo nasa ilalim, pumapaibabaw. Dati po, ang pinaka na ay feed cart. Parang umaandar lang siya na parang cart. Binago po gawa ng para maging efficient yung feeds. Ma-distribute agad, nag-feed chain po kami. Ang daming chicken, grabe. Bali sa isang ano po, sa isang
house. Pagka umabot na siya ng 100 weeks, usually ang nagiging ano po namin parang eggs per hen, nasa 450 to 480 eggs ang kaya nilang itlog sa lifespan po nila. Bawat isang chicken. Bago isang chicken. So that's ilang months yun? 20 weeks. 20 Ay, weeks. 20 months. Kasi po 100 weeks. Ay, hindi. 100 weeks. 100 weeks lahat. Ang tagal din, no? Kasi po, 20 months po namin siya inaalagaan. Gawa ng, yung 16 weeks doon, pinalaki sa labas. Sa labas. So, ipapasok dito 16 hanggang 100 po. Almost 2 years din po. Ay, almost 2 years din po silang naglelay. Pag bumaba na yung pagdating ng 100 weeks, ano na yan, talagang kailangan na tanggalin lahat. Opo, kasi pagka sa 100 weeks na po kasi masyado na siyang matanda. Yung egg niya, Maliliit na. malaki pa rin naman po, kaso, for example po, 8 yan. Ang nangitlog lang dyan ay 2. So, hindi na po efficient yung 4 kinakailangan ng i-out. So, if sa overall, hindi na siya nagpe-perform ng okay at 100 weeks, yun, for culling na po talaga. Malalaman mo kasi naka-close, no? Yes po. So, kung ano yung tapat niya, yun yung itlog niya. Yes po. Galing. Bali, this coming March, may maglo-load din kami ng bago sa building 3. Yung walang laman Yung po walang namin laman, yan. yung kakakal. Yes po, yung kakakal lang namin. Pagkakal nyo, ilang weeks ang preparation bago dun sa next na loading? 1 month. 1 month. 1 month po. 1 Bakit month. ganun katagal? Mahirap linisin yung cage. Kinakailangan talaga, dahil bago yung bata po yung papasok, kinakailangan ma-disinfect, magkaroon ng rest period. Yung Para rest pag- period talaga. Ilang days yung rest period na yan? Sa amin, kailangan namin ng 1 week. 1 week. Kita nyo ang haba? Ang haba na ng linakad natin. Sinong nag-design nitong farm? Ito po, binili sa Taiwan. sa ibang bansa. Bali, yan na may siyempre na may mga Suppliers din. na suggestion din ng ibang meron ng ganito. Sa ibang farm po kasi hindi ganito. Parang pa-triangle. Pero maganda po yung gantong gantong style ng equipment. And ang kagandahan po nito dahil tunnel ventilated. Talagang yung manok hindi hingalin kapag mainit. Walang na-heat stroke. Walang na even hanggang dulo maganda po yung flow ng Ayan, parating na tayo sa dulo. Pakita mo, Ella. Yan. So yan na po yung anong tawag mo dyan, ma'am, yung naglalabas ng hangin. fan, exhaust fan. Yan yung exhaust fan. Tapos Ella, gusto ipakita to. Ella, dito ka. So yung yung feeds punta dito, pupunta naman doon sa kabila. And then pagdating sa dulo, pupunta naman sa baba. Pag ganun siya. So paikot-ikot siyang ganyan, no? Ito na yung exhaust. Grabe, ang dami. Patay mo agad ha. Ilang minuto lang. Hindi, iyan mo. Pero kapag hindi pa nag-start. Okay, next mga ipapakita natin paano sila naglilinis. Kasi napansin ko kanina, no. walang amoy, no? May konting No one. konti, pero Wala. bearable. Ito. May amoy kanina, pero hindi ka Tapos, magtatakot ng mukha. Ito yun, doon sa kabila, patay. Kaya mo siyang i-tolerate. Okay lang. Halos wala. Halos walang amoy. Go! So ngayon, ipapakita natin paano sila naglilinis. Ayan. Ayan. So in-on lang siya. Dito po kayo, dapat nakasara po siya eh. Sinasara nila to para hindi. Ayun.
Ganun siya. Sinasara para hindi yung mga feathers na nalaglag, hindi lahat pumunta dito. Matela, tignan mo doon, makikita mo siya. Pasok ka. Yan. Hindi dumidikit yung tahi niya doon sa mat. Ay, hindi po. May scraper po siya para matanggal. Ah, okay. Kaya daily po kaming nagdi-dispose. Para matanggal ka agad. Opo. Saan po napupunta yung yung tae? Diyan sa baba? Yes po. Actually, meron po kaming malakas na tubig doon na mag-push para tubig. Ah, okay. Tubig. Hindi naka-open sa likod. Pag in-open yan, yung manure, parang nako-conveyor para hindi magkalat yung mga feather na sobra-sobra, meron siyang pantakip. Yan. So ito po yan. Tapos, from here, may malakas silang tubig. Bubuksan nila to, and then iagos niya lahat ng manure papunta dun sa labas. Kaya wala halos trabaho kasi naka-automated lahat. Hintayin po natin para makita nyo rin po. Sige. Hintayin ko lang po yung mag-ooperate. Kasi pwede po tayong bumuhi sa likod para makita rin po kung saan pupunta yung manure. Makita nyo kung saan pupunta. Anong ginagawa niyo sa manure? Bali po, may biogas po kami. May biogas. Kino-convert niya as to gas. Yun pong maingay kanina sa harap, biogas po yun. So walang sayang, ano? Opo. May nga lang po, kapag talaga nawala ng kuryente, may pang-backup kami. Oo, yun din yung pang-backup nyo dito. Oo, pang-backup din po yun. Imagine that. Hangin. Gusto mo tingnan? Wala pa kasi yung tubig. Pwede mo natin. Ihuli natin po. Nandito pa tayo sa back. Ito amoy yung feeds. So mula po dito pagkalabas po nung water with manure po, dito niya itutulak papunta dun sa may sun separator po. From inside yan, lalabas yung manure dito kasama ng tubig. Tapos pupunta rito. Ayan. Hanggang dun sa makarating siya dun. Opo. Yung black na naka-cover na yun na parang bundok. Digester. Lahat yan ay manure na kaya nakaganyan yan kasi gagawin nilang biogas. So yung biogas na yan magiging electricity, na yung electricity na yon ay ginagamit nila pang tulong dito sa operation din dito sa farm. So walang nasasayang. Lahat. Opo. Ibang level. Ibang level. May tubig na kaya? Ano kung makita niyo? Kung hindi ako nagkakamali, ang halaga ng isang tunnel vent ay 10 million. 10 million or more. Makikita niyo na may lumalabas. Yan na, oh. Ito na yung dumi. Hindi mo naamoy kasi bago pa. Opo, wala po talaga siya halos amoy. Pagkalalo kung everyday talaga siyang dinidispose. Ang mahaamoy mo lang talaga dito yung konting ano lang, pero wala po talaga siyang amoy. Compared mo siya sa sa iba, lalo sa baboy. Si baboy po talaga maamoy. Pero si layer hindi po. Kaya wala din kaming langaw. Kasi everyday nagdi-dispose kami. Ang lakas, oh. Andan ulit natin. Paano rin?
Ito po yung kung paano siya pinapaandar. Ano, ma'am? Ito po kung paano siya pinapaandar. Ito naman Pindot siya. lang po. Pindot-pindot ka lang. Aandar na siya. Ganun ka high-tech. Kaya kahit na 50,000 heads ng chicken layer ay kayang i-maintain lang ng 2 tao. Papatay na siya. Hindi naman nakakapagod dito. Wala, no? Sa akin po kasi dahil ikutan ako, nakakapagod mag-drive. Ha? Pero sa ganito po, ang nakakapagod talaga, pagka flockman ka, Oo. nakakapagod ka kasi maghahakot ka ng feeds. Pero after nun, ala na halos, gigising ka ng maaga. Pero sanay trained naman po halos lahat ng tao namin na Oo. sa May work stay-in nila. ba sila rito? Diba stay in sila? Ikaw lang ang hindi. Stay in din po ako. Stay-in Kung ka rin. umuwi lang din po ako, linggo lang or pagka walang pasok talaga. Dahil sa biosecurity Yes po. ang purpose. Saan ka ba nakatira? Malapit po sa Bulacan, pero Pampanga po yun. Kapalit? Candaba. Candaba. May mga na-feature ako sa Candaba, yung mga nagmemelon. Kahit sa Candaba, di ba napakaraming itlugan. Doon? Tsaka, mga itikan. Madami. Marami po doon. Lalo sa Minalin. Minali. Yan, marami yan. Marami po ako nakikita dyan pag umadaan ako ng Minalin. Lakas ng hangin, ano? Yan po yung yung airspeed, nakakapag-ginhawa sa manok. Sa manok. Sana nga po umunlad dyan ganyan. Po ngayon kasi napakababa ng price. Price. Ng itlog? Marami nag-itlog. Compared, siguro dahil walang baboy, wala ganong baboy, nag-itlog sila. Kaya bumaba. Para maisan ba yung business nila. Kaya bumababa. Galing ng technology, no? Mahal nga lang po. Megit 10 million to. Hindi lang. Hindi lang. Ilan? Siguro na, pag isusumahin ko yan. Nasa 20 na? Kasi high-tech masyado to. Ay, ibang bansa. Mahal. Pero pagka company ka naman talaga pag corporation kayo, Kaya naman. para Kaya lang- naman yung kita, di ba? Kaya naman. Ano po, depende kung lahat ng mo kakabili lang, sila wala pa. Pero isang taon, yan. Meron. Bilis. 1 taon lang. Depende sa tao. Okay? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.